Magandang araw mga kaina vlog. So ngayon po ay araw ng Miyerkules at nakikita nyo niya kung naka-uniform na po ang aking anak kasi ang araw na po ito ay araw ng pagpasok sa paaralan. Sobrang aga po namin ngayon gumising. Pag ganitong mga araw ng may pasok ng mga estudyante, mga 4:35, mga ganong oras pa ang gising namin. Minsan mas nauuna na sa amin gumising yung anak ng pangalan. May nakabihis na siya. Katulad yun na maaga yung gumising. Pagbangon po, nakabihis na siya. So, ayun, nakikita nyo na nagkakabit po kami. Si mama, ayun, nakaupo doon sa may baba. May upuan naman. Tamad at tamad ang upo doon sa upuan. Yan naman yung anak kong bunso. Nag-aantay yan dyan. Pinainan ko na dyan ang pagkain na. Ayan, napakabagay kumilos na. Pakainin kumilos, lalo pag po ganitong umaga. Pag umaga, sinusubuan ko na kasi napakabagal kumilos, napakabagal kumain. So, talagang aabutin na siyang siya. Ipitan ko pa yun mamaya kaya kailangan tapos na agad siya sa pagkain. Ayan, itay-atay ko na ngayon na subuan dyan para madali na matapos. Napapasubo-subo na rin ako dyan pagkain. Ayun nga si mama galing yung doon sunod ng badin sa likod. At kahit may gripo, ayaw gumamit ng gripo, doon na lang daw sa may bomba. Sayang daw sa kuryente. Pag nagbukas pa ng electric motor. Ay, naku. Hindi naman siya magbabayad ng kuryente at nakasolar naman. Ay, nakaiwa ba din kay mama? Gusto yun. At na ngayon, anak ko nga, ayan. Habang nagpapalipas ng oras, yan, nilalaro-laro muna si Champy. Nilulok mo kasi dyan ni mama. Sabi niya mama, ibilhan niya daw ng laruan dapat. Para daw na mas nalilibang yung ayaw pusa. Diba? Pampalipas oras niya. Nakakatuwa lang kapag may mga ganyang alaga ka rin sa bahay. Nakakawala ng stress. Kahapon nga lang pala namin yung kinuha. Pinalaki muna doon sa aming pinagkuhanan na sa kanya. Para buhay na talaga. Hindi siya mahirap alagaan. At ayan, nakatapos na rin kumain ang aking anak kaya sinimulan ko na rin ipitan ang kanyang buhok para naman maliwalas ng kanyang mga pagmumuka at makapag-focus siya sa kanyang mga pinag-aaralan sa school. Para hindi na sabit-sabit sa kanyang mata ang kanyang mga buhok. Ayan. Ituturo ako silang dalawang magkapatid. Ang tayo pandalpan niya. Ayan niya si Papa dyan, nakikita niyo. Nakaupo yan dyan sa kanyang upuan. Mahiga-higa at ilang araw na masakit ang kanyang tuhod. Iba na talaga pag natanda. Pag natanda, pag wala ka ng gamot, wala na. Hindi na makalakad. Kahapon niya gali ako sa may bayat. Nagpadala yung aking kapatid. Sinabi ko na walang gamot si Papa sa kanyang tuhod. Kailangan na naman para naman makalakad. At kahapon, pilay na naman talaga yan si Papa. Gamit-gamit na naman natin. Pero sa awa ng Diyos, ngayong araw na to ay okay na siya, nakakalakad na ulit. At pwede na ulit siyang mag-for the go dyan, magpalakad-lakad sa labasan. Makakarating na naman ulit ng applyan, nagpapalakas-lakas pa. Ayan niya aking anak, pinipitan ko na. Kita niyo. Pag may anak ang babae, talagang mapapasubo ka talaga sa pag-ipit ng buhok. Hindi pwedeng hindi ka magiging matututo ng ipit ng buhok. Kailangan anak mo ay babae. Lamig na lamig pa nga si Papa dyan. Ayan na, malapit na kayo matapos. Aray-aray pang ayan dyan. Ayan na naman siya, nagsisimula na naman siya sa pagsayaw-sayaw. Bakit hindi niya natatanong yung anak ko na ilay na TikTokeris yan? Hilig na po talaga niya pagsayaw. Maliit pa siya, mga ilang taon pa lang talagang kikitaan mo na ng Shake your body, don't stop, don't miss. Shake your body, don't stop.
Shake your body, don't stop. Yan yung malapit na ako matapos. Sabi ko sa kanya, umupo na siya doon sa upuan ngayon. Sabi niya, harap na. May medyas na. Tan oras na rin to. Mamaya hatid ko na sa kanila sila sa school. Kasi dapat 7, mga 7:10 a.m. Ihatid ko na sila sa school.